Hindi po. It's a campaign against illegal drugs. The President's directive is that we should follow the law. We should not game the system. Dati kasi, kala nila, basta pumatay ka ng 5 tao, 10 tao, 20 tao, 20,000 tao, titigil ang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin eh. Pero ngayon, sa sistema na ginagawa ng PNP, PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board, kumonte ang drugs sa Pilipinas. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga araw ng Martes, March 24 sa Integrated Waste Management sa 13 Martires, Cavite. Ang nasabing halaga ng iligal na droga ay nakumpiska mula sa iba't ibang operasyon ng mga otoridad. Kasama dito ang 43,000 na gramo ng marijuana at mahigit 100 na gramo ng cocaine na natagpo ang palutang-lutang sa mga baybayin ng Palawan nitong nakaraang taon. Bago ipasok sa thermal decomposition, isa-isa munang sinuri ng mga chemist ang mga illegal drugs upang malaman kung lehitimo ang mga ito bago tuluyang sinira. Kasama sa mga dumalo sa pagwasak ng mga illegal na droga, si DILG Secretary John Vic Remulla, mga taga-DOJ at non-government organization sa Cavite. May pasaring naman si Secretary Remulla sa war on drugs ng Duterte administration. Dati kasi, kala nila, basta pumatay ka ng 5 tao, 10 tao, 20 tao, 20,000 tao, titigil ang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin eh. Pero, Ani Remulla, mas naging epektibo ngayon ang kampanya kontra illegal drugs. Katunayan, kumonti pangaraw ang drugs sa Pilipinas. Hininga naman ang reaksyon ng SMNI News ang publiko sa mga sinabi ni SILG Remulla. Pero ngayon, sa sistema na ginagawa ng PNP, PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board, kumonte ang drugs sa Pilipinas. It is a more effective way of solving the drug menace rather than killing people. Ay, nakatulong yun. Laking ano dati dito nun. Hindi takot maglakad yung mga tao, kahit babae, mapalalaki. Kasi talagang natigil talaga yun. Nawala lahat yung mga adik talaga nun dito sa ano. Sa buong bansa, lalo dito sa Cavite. Salamat po. Sabi mo. Nakatulong yun. Sus. Siya nga naka-wipe out ka ng iba nga mga nagbabenta ng drogas. Kung hindi dahil sa ginawa ni Duterte, sana ngayon mayroon na nag-aano ngayon ng mga droga ngayon. Kaya masasabi ko, salamat na lang ako kay Duterte, wala na. Eh di wala rin kami problema ngayon. Duterte, ano masasabi mo? Tanong hindi, nakatulong si Duterte at ako'y taga Davao. Nakatulong si Duterte, mas maganda siya umupo sa presidente kaysa nangyari ngayon. Mas gusto namin si Presidente Duterte. Yung war on drugs si Duterte. Malaking tulong kamo. Lalo na sa amin. Di mas maganda nga dati eh. Safe yung tao eh. Ngayon, talamak yung talamak na yung krimen. Mas maganda dati. Actually, nakatulong siya nung time ni Duterte. Pero ngayon, I don't think so. Kasi yung Pangulo natin parang wala namang pake. Nakatulong in a sense na may mga talagang kabataan din na naligtas dahil na-deter sila dahil alam nilang naguhulihan, hindi na sila nagdodroga. Tama? O na-deter, ibig sabihin, naligtas sila. Tama niyo. Ang programa niya kasi, base lang sa akin yun. Siyempre, natural, maraming, kumbaga, hindi sila agad-agad gagawa ng mga, may takot ba? Kasi si Presidente Duterte, kumbaga, yung siya talaga, ang kanyang, oo, parang ganyan, meron siyang tatag na gano'n. Nakatulong yun. Alam naman natin lahat, yung mga malilinaw ang isip, alam ng lahat ng may malilinaw na isip na nakatulong. Kasi nga, nabawasan yung mga adik sa mga kalsada, di ba? Saka, marami talaga nagbago rin eh. Ng ninja cops ngayon sa PNP. Pero as far as drug syndicates are concerned, meron pa bang on the radar, meron pa bang drug syndicates that are operating inside the country? Kasi yung mga drugs minsan galing sa labas, di po ba kadalasan? Ayun ang laging meeting namin eh. Ang lumalabas sa drug syndicates dito, puro Chinese. Ang mga main suspects namin, hinigdan namin, yung huling inahabol namin, ay puro dumating sa Pilipinas gamit ang POGO license, ang POGO visa. Halos lahat ng nahuhuli namin dito na sindikato, ang may hawak ay Chinese na ginamit na ang POGO visas.
Kayong Pogo na yan, alam niyo naman, ang pamilya ko kasama dyan na nagbenta ng lupa sa Pogo. Pero wala kaming kinalaman sa Pogo. Pero ang Pogo na yan, ang salot talaga, naging salot sa Pilipinas. Lahat na nag-illegal mula 2016 hanggang 2025, hanggang ngayon, pinagbabayaran natin ang Pogo na yan. So, nakakasigurado po kami na ang top leaders ng mga syndicates sa Pilipinas ay mga Chinese na galing sa Pogo. Next is Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi sir, good morning. Sir, susugan ko lang ulit yung sa Ninja Cup, sir. Can you be more detailed kung paano nyo po nasabi na wala na pong Ninja Cups? And can you cite some examples in the past? Okay, nung ako pumasok, ang una ko sinigurado, unang dinig na ko yan Ninja Cups. At ang aking hinabol, yung Mayo case. Yung Mayo case, nakita namin sa kanilang warehouse, ay 990 kilograms of drugs. Bakit naging Ninja Cups yan? Kasi, tuwing may seizure sila, di-declare nila 2 kilos, tatago nila yung 8 kilo. Bakit? Kasi, ang ginagawa nila dyan, kukuha ng pedicab driver, maglalagay ng 10 grams, papatayin, tapos kukuha ng reward money. Papatayin, kukuha reward money. Sinistema ng mga operatiba ng anti-drugs na kukunin nila ang droga, itatago nila, papatay sila, at kukunin ng reward. Ngayon po, yung 990 kilograms niya, yung 56 policemen niya, lahat charged, lahat tinanggal na sa kapulisan, lahat nasa record na. So, kung may Ninja Cups pa ngayon, imposible na maaabot natin ng 29 tons. Imposible yan. Ngayon, nakakasigurado ko na wala na talaga. Sir, next question lang, sir. You compared the war on drugs tsaka yung campaign against illegal drugs. Yung po bang sinabi nyo kanina, is it part of the quote-unquote war on drugs? Hindi po It's a campaign against illegal drugs. The President's directive is that we should follow the law. We should not game the system. Dati kasi, kala nila, basta pumatay ka ng 5 tao, 10 tao, 20 tao, 20,000 tao, titigil ang droga sa Pilipinas. Tumigil ba? Hindi rin Pero ngayon, sa sistema na ginagawa ng PNP, PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board, kumonte ang drugs sa Pilipinas. It is a more effective way of solving the drug menace rather than killing people. Sir, yung nila, na Sir, sinasabi nyo po. Sir Jeff, Sir, last na lang po. Clarification lang, sir. Pataybutin at lang. Clarification lang, sir. Last lang, sir. Good. Sir, yung nila po ba na sinasabi nyo, is it the past administration? Last na, sir. Sorry po. Yes, it is the past administration. Thank you, sir. Pasensya na, sir. Next, we now call Mr. Jimmy Mendoza, the Jaos Express. Good morning po, Director General Secretary Reyes at kay Secretary Remulla. Sir, nabanggit nyo kanina na ang PDEA at ang PNP ay nagtutulungan na para suplayin ang droga. Naisasagawa ba yung Unified Manual Investigation Prosecution of a Dangerous Drug Case ng PNP? Sir, address ko muna kay Secretary Remulla. I think si Director Dennis is a better person to answer this. Siya yung the entire process. Yes, Jimmy. Yung operations natin ngayon ay base sa batas and of course yung sa sinasabi mong drug investigation manual. Yung drug investigation manual na yan, ito na ngayon yung sa PNP saka PDEA ay parehas yan. At yan ay nakasaad doon sa DOJ circular naman, doon sa investigation procedures ng DOJ. So ito ngayon yung proseso natin sa pag-imbestiga sa lahat ng mga kaso ng droga. And even in the conduct of operations, we are mandated by law to, of course, respect yung karapatan ng ating mga target persons. At yan ang kabilin-bilinan ng ating presidente na sabi nga ng ating secretary ng DILG ay dapat lahat ng operations, lahat ng pag-handle ng mga ebidensya ay aayon sa batas. Follow-up sir, tungkol sa Pangasinan, dalawang drug operation po nangyari dyan. Yung isa, yung lumutang na nandito po, nasunog na.
about yung nasa wooden vessel na nakuha na may gate, isang tonelada na may nahuling isang suspect, kasama ba rito sa ididisrupt? Yung yung hindi na kasama yun kasi yung kaso doon is ongoing pa. So, hinihintay lang natin yung court order, destruction order from the court para masira na rin natin na tulad nito. But ito yung mga masisirain ngayon, araw na ito, ay by virtue of court orders. Meron lang na isama dito yung floating na droga galing sa Palawan. At ito, napakaganda yung samahan ng PNP at saka PDEA ngayon. Ang 146 kilos na masisirain natin ngayon ay galing sa PNP. Kaya sabi nga ng ating sekretary, napakaganda ang samahan ng PNP, saka PDEA, of course, under the supervision of the DILG and of course, the DDB. Kaya itong kami na workers on the ground, talagang we are, sabihin natin, medyo mataas ang aming spirit yan, yung to really fight against yung mga sindikato ng droga. Thank you po, DJ Neres. Thank you po, Secretary Rimulya. Next online is Mr. Joel Cabactulan of Ronda Balita. Good morning, sir. Sec, although kanina nabanggit niyo na po yung mga kasagutan na maaari kong tanong, but then gusto ko lang din po ngayon na ulitin, no? Nasaksihan po namin ngayon na pag-distract po ng mga ebidensya. Sec, ano po ang standard protocol ng DILG sa pagsira ng ebidensya po mula sa turnover hanggang sa actual na distraction po? Accordingly, yung sinabi ko kanina, after seizure, may examination, pupunta sa korte ngayon in the prosecution of the case. Pag sabihin ng court ngayon na distraction, i-collate lahat yan at sabay-sabay namin dito iniipon at merong distraction. So, the law is working. Kung ano ang prescription ng batas, ginagamit natin at matibay naman ang nangyayaring resulta sa ginagawa. Thank you, sir. And lastly, we have Mr. Raylan Lopez of Unang Milenyo. Good morning po, sir. Natanong na po yata yung gusto ko itanong. Pero yung sa akin lang, sir, kasi malimit ko nababasa yung mga napatay doon sa war on drugs. Possible ba na magkaroon pa ng justisyenso? Meron tayong binubuo na Truth Commission kasama ang Catholic Church at ang gobyerno na magtutulungan para matukoy talaga kung ano ang nangyari sa war on drugs. Binubuo ito ngayon. Sa madaling panahon siguro magre-report na kami sa initial stages kung ano ang nangyayari sa investigation. Thank you po, sir. And that concludes our press conference for this morning. If you have any other questions. Yes. Jason Sigales po ng Inquirer, sirs. Good morning po. I'd like to hone in lang po sa sinabi po ni DDP Chair Valenzuela po. No, you said po earlier dun sa pag-invest po doon sa prevention, more po about sa hindi solution ng discrimination against the users, no? Sir, does this mean po ba na would it entail a review of RA 9165 to invest more doon sa prevention activities? Or hindi ko kaya, is it time na, dahil magto 25 years na ho since that law, is it time to revisit that provision? Maraming salamat sa iyong tanong. Sa ngayon, yung ating Republic Act 9165 ay kasalukuyang nire-review. In fact, mayroong review committee ngayon sa lower house, sa House of Representatives, na pinangungunahan ni Congressman Kate Flores. Meron ng technical working group na tumitingin. Marami na silang sections na discuss para reviewin itong Republic Act 9165 of 2002. Talagang kinakailangan ma-review na talaga yung batas na yun. Ngunit, yung ating batas ngayon, yung Republic Act 9165, meron naman siyang mga provisions on prevention.
In fact, may mga drug-free workplace programs siya, may mga school-based prevention programs. Ang kinakailangan lang is palakasin. Nakikita natin, dapat aside from the supply reduction effort, yung demand reduction effort ay kailangan palakasin din. It's no less than the President, ang Pangulo natin, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang nagsabi in 2023 that there is a new phase in the fight against illegal drugs. Kailangan mag-focus tayo sa prevention, sa preventive education, sa treatment, rehabilitation, and reintegration. Ito yung sinabi niya nung kanyang SONA speech noong 2023. Kaya kami ay tumutugon lamang sa policy directions ng ating Pangulo. Kaya nararapat malakasin ang ating mga prevention program, especially dito sa community level. Dahil ang ating pinapangarap ay magkaroon yung ating mga komunidad ay magiging drug resilient. Kaya maski nandiyan sa harapan nilang droga, nasasabihin nila ayaw namin sa droga. Yun po ang ating objective. And last na lang po kay Secretary Sir, kay DG po. Ito pong activity ho natin ay destruction. Ano pong destruction of yung confiscated the drugs? Ano pong kahalagahan ho niya when it comes ho sa pag handle ho or pag-address ho sa supply ng droga? Well, obviously, nakita nyo naman na ang supply interdiction namin ay very effective. Ito ay mensahe sa lahat na sumusunod sa proseso ang gobyerno ngayon. Na kung may makuha, kakasuhan, ilalagay sa korte, pag sabihin ng korte, ilagay na sa destruction, gagawin namin. Sumusunod kami sa batas, hindi kami lumalabag. Kung ang mga enforcers sa batas ay siyang lumalabag, lumalala ang problema. Sa aming paniwala, mas peaceful na ngayon ang Pilipinas. Hindi siya perfect, pero bumaba na ang crime rate. Ito ay malaking bagay dahil sa efforts ng PNP, PDEA, at lahat na dito sa silid nito.